Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, bakit yung libog mo ang yayari sa'yo. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight, kala kill, ako 10 toes down. So pare, before tayo mag-start, kung nakikita ninyo, medyo wasted na tayo pare. Kasi nag-try ako mag-pickleball, matanong niyo, boss, bakit nag-try ka ng pickleball? Pare, kasi merong gawang bagong business yung utol ko, si Dudut. Low-key promotion na rin to. Meron siyang bagong pickleball court dito. So kung may mga tropa kayo na trip pang mag-pickleball, meron na dito sa Molino Boulevard, pare. So ito yung pintuan, So kanina pa ako naglalaro, bro. Actually, pawis na ako. Kanina pa ako naglalaro, kasama ko si Utol. So ayun yung court nila, pare. So kanina pa ako naglalaro. Actually, ngayon lang ako pinagpawisan ng ganito, pare. Kung, ewan ko, nakwento ko na sa inyo, meron akong background ng tennis. Yung bata ako talagang, na-enroll kami ng magulang ko sa sports talaga. Nag-taekwondo ako, nag-swimming ako, pinag-tennis din ako. So, meron akong kahit papanong alam dito sa pickleball. Naggumawa ng business si tropa, kaya sabi ko, tangina, na-miss ko mag-tennis, Sige, try ko nga mag-pickleball. So, yun. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Meron akong papanooring video. Kung saan meron na namang isang ulupong ang nahulog sa sarili niyang kamanyakan. Okay? So tara. So back to regular programming tayo. Dito tayo sa bahay. Atas ko lang maligo. At ang sakit ng katawan ko, pucha. Ito tayo, panoorin natin to, pare, Panoorin natin tong gusto kong ipapanood sa inyo, bro. Isang lalaki sa Maynila matapos magoyo ang isang menor de edad na magpadala ng malalaswang video at litrato kapalit ng pera. Pero imbis na magbayad, tinakot ng suspect ang biktima na ikakalat ang mga ito online. Narito ang express report ni Brian Castillo. Nag-offer yung lalaki na bigyan siya ng nude ng babae. Kapalit daw ng pera. Alright? So, alam ko may mga ganitong transaksyon na talaga, pare. Okay? Tuloy natin. Hindi na nakapalagpa ang lalaking yan habang inaaresto ng mga pulis sa isang kalsada sa Ermita, Maynila. Suspect siya sa pambablackmail sa isang 17 anyos na dalagitang senior high school student. Ayon sa PNP Anti-Cyber Minor pa, pare. Yari ka rito. Crime Group. Sa isang messaging app nagkakilala ang biktima at ang lalaking suspect na isang 22 anyos na college student. Pinangakuan niya ang dalagita ng 20,000 pesos kung magpapadala siya ng malalaswang larawan at videos ng kanyang sarili. Kumagat naman ang biktima. Pero imbis na magbayad. Di ba? Transactional yung pagsisend ng nudes. Di ba? Alam na natin yan, mga side hustle ng mga kababaihan to. Ang problema nga lang, hindi sa legal site, kaya pwedeng mangyari talaga to. Di ba? Kasi siyempre, bakit ka makikipag-deal ng nude sa isang random lang na tao? Di ba? Dapat doon ka kung gusto magbenta ng mga ganyan, doon ka sa site para safe. Para hindi mo na kailangan maipag-deal sa tao sila na ang kusang bibili nun. Kaso, marami talagang tanga. Okay, maraming tanga. Tinakot ng suspect ang dalagita na ipakakalat ang mga masiselang pictures at videos nito online. After sending that nude photos and videos, doon na nag-umpisa yung coercion dito sa minor na biktima at kinausap ng suspect na magkita sila sa isang motel sa Manila. Nagkita ang dalawa kinabukasan at dito na ikinasa ang pag-aresto sa suspect. Tumanggi na siyang magsalita. Mahaharap ang suspect sa mga reklamong grave coercion, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Masasabi ko, pare, itong mga ganitong klase ng issue, pareho, both side, babae, lalaki, mayroong katangahang ginagawa dito, pare. Okay? Unahin muna natin yung babae, Merong mga free site. Okay? Mag-load ka lang ng 99 pesos. Meron ka ng internet, ma-access mo na yung mga site na yun kung saan hubad-hubad na yung mga babae doon. Mas magaganda pa kaysa sa'yo. Yeah? Search mo yung mukha ni Lana Rhodes. Search mo yung mukha ni Mia Khalifa. Kung hindi ka mas maganda doon, bakit mo iisipin na worth it ka ng 20,000 pesos? Hindi ka ba nagtataka doon? Diba? Dapat isipin ng mga babae yan. Dapat iniisip ng mga babae ito, teka,
merong 99 pesos, ma-access na nila yung mga prawn site ng mga mas magaganda sa akin. Mas sexy, mas malalaki yung Osus. Pero bakit sa akin, bakit gusto niya yung akin? Hindi nyo ba naka-question yun? O ito pa, ano ba ang site ang sikat ngayon pagdating sa pagbebenta ng mga nudes? OnlyFans. Okay? Sino ang pinakasikat ngayon sa OnlyFans? Sige nga. Di ba si Sophie Rain? Di ba? Siya yung pinakasikat. Nag-post ako niyan sa Facebook kasi parang kinukumpara na yung kinikita ni Sophie Rain sa mga NBA players. So magkano month subscription kay Sophie Rain? Tingnan natin ha. Sophie Rain subscription typically refers to subscribing to her OnlyFans page, which was reportedly to have monthly charge of $10 lang, pare. Nakita niyo na ba si Sophie Rain? Cute, thick, sexy, hot. Okay, I'm gonna lie, pare. Magkaiba yung na-appreciate ko yung ganda niya sa tinatrabaho niya. Okay? Ibang usapan yun. So, ikaw babae ka, makikita mo yung babae na to na $10 lang, makikita mo na yung mga nude niya. Tapos ikaw, isipin mo, worth it ka ng $20,000. Magkano ang $10, pare? Tignan mo ha. 500 pesos lang, pare. 500 pesos, makakita ka na ng nude ng isang sobrang hot na babae. Hindi kailangan ng 20,000 pesos. Hindi kasi alam ng mga babae ito eh. What makes you think, ikaw babae ka, what makes you think na worth it ka ng 20,000 pesos? Di mo ba nakita yung mga babae na nag-o-offer sa site na, biruin mo ito 500 pesos lang? Hindi ka nagtaka? Bakit willing siya magbigay? Di ba? That means may lokohang mangyayari dyan. Again, pareho. Sinabi ko kanina, parehong babae at lalaki may katangahan dito. Sa inyo namang mga lalaki, Brad, pag hindi nyo binago yung mindset ninyong kamanyakan sa internet, at lalo pa kayong dumami, pwedeng yung balita na yun, pwedeng magkaroon ng idea yung mga sindikato kung paano kayo pagkakaperahan. Kayong mga mahihinang simp kayo. Paano ko nasabi? Okay, sige. Tignan nyo na lang to. Pwedeng maging ganito yan, para pwedeng pasukin ng sindikato yan at pwedeng maging ganito yung senaryo. Nakakilala kayo sa app, okay? Sinidus ka ng babae, nakilala mo yung babae, sabi mo, parang ang dali parang ang bilis humalik sa akin ng babae. Okay. Nag-offer ngayon yung babae sa'yo ng nude. Okay? Biglang nag-offer siya, gusto mo ba ng nude ko? O, ikaw naman dahil manyakis ka, simp ka, susupot-supot ka, pumayag ka. Nasa iyo na ngayon, nasa phone mo na ngayon yung mga nudes niya. Eh dahil ito nga, no, gagawin na ng mga sindikato to, para ma-extortion ka, para makakuha sila ng pera sa'yo, yung babae magre-report ngayon. Or iba-blackmail ka ngayon. Diba? O, nasa iyo na yung mga nude ko. Pag hindi mo ako binigyan ng ganitong amount, 100,000 pesos, i-dedemanda kita. Patay ka ngayon. Because, ito tatandaan nyo pare, ang voice ng babae sa law, mas malakas kaysa sa voice mo bilang lalaki. Lalo na pagdating sa mga sexual cases. Mahina tayo dyan bro, kahit inosente ka pre. Mahina ka dyan. So, dahil takot ka, dahil nag-iisip ka, kasi syempre, reputasyon mo, nagtatrabaho ka. Oh. Kasi pag nagkaroon ka ng case na ganun, tanggal ka. So, willing ka ngayon, magbayad ng 100K, pak. Oh, bayad ka ngayon ng 100K. Nakuha na nung babae, binigay na doon sa mga bossing niya na sindikato. Pero dahil extortion na ngayon gagawin nila, next month, pag naubusan na sila ng pera, kukubra na naman sila sa'yo. Sasabihin na naman nila, nasa iyo yung nude ko. Meron tayong messages dito. Sasabihin ko na pinilit mo o bina-blackmail mo ako. Pag hindi mo binigyan ng 200,000 pesos. Okay? Yung mga kamanyakan nyo na yan talaga ang papahamak sa inyo in the long run. Mark my words, pare. Mark my words. In the future, next to 2 years, 3 years, baka maisip na to ng mga sindikato dyan at gawin na nilang business yung kamanyakan ninyo. Extortion. Kaya nga nandito tayo eh. Sinasabi ko sa inyo kung paano magbasa. Yung nude na yan, pare. Saka na yan. Diba? Kung kaya naman natin kunin ng personal yan eh. Ito tatandaan nyo bro, pag may nude kayo ng babae, kahit nasa relationship kayo, bala yan pare para sa kanila.
trap yan. Trap yan sa inyo. Pwede nilang i-crop lang yon yung message ninyo na nag-send siya, tapos i-edit yun na nilagay mo dun, o binablackmail kita, hindi. Yari ka. Hindi nyo na kailangan ng nude eh. Okay bro? Naintindihan ko pa kung, kasi meron kayong alibi. Importante kasi may alibi. Oh, may nude ka kasi long distance relationship kayo. Nasa ano po ako eh. Oh, pag sinabi niya ng babae, pagka in-extortion ka ng babae, no, na pinlackmail ka ng babae na ganito, ganyan, ang pwede mong i-defend, nasa long distance relationship po kami. Sinisenda niya po ako para po mag-ganyan dito. Pwede. Pero walang reason pagka hindi kayo long distance. Pag sa pulis yan, wala. Walang reason, wala kang maa-alibay dun. Yari ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayo humingi-hingi ng mga nude na yan. Kaya naman natin benggahin yan in person. Kaya mo naman bembangin yan eh. Sa panahon ngayon bro, delikado na kasi. Delikado na. Right? Ang dami ng loophole ng mga kababaihan ngayon para maging hell ang buhay mo. Mga maliliit na bagay na pwedeng ikapasok mo sa pagiging kriminal in terms sa pakikipagrelasyon sa babae. Alisin nyo na yun. Okay? Alisin nyo yun. Yung mga nudes na yan, alisin nyo na yun sa sistema ninyo dahil mayayari kayo dyan. Mamaya, ito, yung pinanood nating balita, mamaya meron pa palang story yan behind it. Diba? Nakakatawa nga eh. Nandun na sila sa motel. Okay? Nasa motel na sila. Tapos, nakaya mo palang yayain sa motel, bakit manghihingi ka pa ng nude? Doon mo na bembangin sa motel. Ibang usapan na to kasi minsan delikado rin yung mga first meet nyo pa lang. Okay, ito isa pa to na pwedeng pasukoy ng sindikato to pre. First meet, bembang. Possible talaga na sobrang galing mo eh. Pero mag-iingat pa rin kayo doon. Okay? Mag-iingat pa rin kayo doon sa ganung klase ng setup because pwedeng kinabukasan magtopak yung babae na inarm mo siya. Ginrape mo siya. Pwedeng mangyari din yun, pare. So, always make sure, pag yung babae, first time nyo lang nakilala or hindi pa ganun kalalim yung relationship ninyo, pag ganung mga klaseng senaryo, try to get some evidence through chat. Ipakagat mo sila doon sa mga chat ninyo. Pwede mo sabihin, oh, sure ka ba? Baka sabihin mo, pinipilit kita. Oh. Doon sa chat. Oh, sure ka na ba na mimit tayo? Baka sabihin mo, pinipilit kita. Oh. Hanggang sa sumagot siya ng, hindi, sure na ako. Oh, screenshot mo yun. That's it for me, pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next time. Boom. GFAB.